Sound check. Bigla po ako nahiya doon sa introduction. Amen. Para akong nag-audition po, ano? Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po. Amen. Salamat po sa Lord at tayo po ay muling narito sa lugar ng pagsamba. Kung hindi niyo po ako kilala, amen. Sabi nga po ako si Brother Dexter Durante. Amen. At every Christmas, nandito po ako. Amen. Biniro po ako kanina sa baba. Wala po sa aking kaisipan yon, pero sabi sa akin ay Pasko po ngayon kasi narito kayo. Amen. Pasko nga naman, Pasko ng pagkabuhay. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Every Christmas. Amen. So, salamat po at 2 Pasko sa isang taon. Amen. So, ibig sabihin ay 2 beses ay sa isang taon ko po kayo makikita. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay didiretso na sa salita ng Diyos dahil iyan po ang rason at dahilan kung bakit po tayo naririto ngayong umagang ito. Kaya ngayon pong umagang ito, kayo po ba'y handa ng makinig ng salita ng Diyos? Amen. So bago po tayo tumungo sa pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos, tayo po muna ay sama-samang yumuko at tayo po ay manalangin at muling hilingin po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na gumabay at magturo sa atin pong gagawing pag-aaral at pakikinig ng Kanyang salita. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, Panginoon, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay muling lumalapit sa iyo at dinadala namin sa iyo ang aming hiling, ang aming mga panalangin, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, ang panalangin po namin at aming hiling ay ang kapuspusan ng kapangyarihan ng iyong Espiritu na sumasa amin ay muling makakilos ng malaya at makapangyarihan. Tulungan mo nga po kami at ang lahat ng naririto na nakakapakinig ng tinig na lumalabas sa mikropono at sa mga sound system na ito, na maunawaan po namin ang mga kapahayagang espiritual. Panginoon, sa ganang aking sarili, wala po akong magagawa. At sa ganang sarili din ng bawat isa, wala kaming kapasidad at kakayanan na lubusang maunawaan ang mga bagay na makalangit at espiritual. Kaya ngayon pong umagang ito, Holy Spirit, we trust in you, we believe in you because you are the greatest and the best teacher of the church. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin that if we have this kind of desires, sabi nga po ng iyong salita, you will give us the desires of our hearts. Kaya maraming salamat po at hindi mo po kami hahayaang mabigo at hindi mo hahayaang makalabas kami sa 4 na sulok ng lugar na ito na hindi mo po pinagpala ang aming mga buhay, lalo na ang aming spiritual na kalagayan. Lord, ngayon pa lamang, ibinabalik na po namin kaagad sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba at pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So glory to God. Amen. So purihin po ang ating Diyos. So ngayon pong umagang ito ay dadalhin ko na po ang salita ng Diyos. At sabi nga po ay today we are celebrating Easter Sunday. Amen. So ngayon po ay atin pong ginugunita. Amen. Inaalala ang muli pong pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pero wag po lamang natin sanang makakalimutan na hindi po taon-taon namamatay si Jesus. Amen. Hindi po taon-taon din siya na nabubuhay. Isang beses lamang po siya namatay at hindi na po yun mauulit pang muli. Amen. Isang beses lamang din po siya nabuhay, hindi na rin po yun mauulit muli. Kaya ang napakahalaga, ito po ay ating paniwalaan at atin pong panaligan. So ngayon pong umaga, dahil nga po ngayon ay Pasko ng Pagkabuhay, Easter Sunday, pag-aaralan po natin ang rason at kapangyarihan na dala nito sa buhay po natin ng mga mananampalataya. Kaya kung kayo po ay may dalang Biblia, I would like to ask everybody to open your Bible sa 1 Corinthians chapter 15. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Korinto, ang kapitulo po ay 15. So tayo po ay magkakaroon ng Bible study ngayon pong umagang ito. Okay lang po ba yon sa inyo? Amen. So kaya nga po ngayon pong umaga, sisimulan po natin ito verse by verse. And in 1 Corinthians 15, we will be reading from verse 1. Amen. So kung kayo po ay naroon na sa sulat ni Pablo sa simbahan ng Korinto,
Sabi po sa talatang 1, sabi po sa verse 1, sabi ni Paul sa bahaging ito ng kanyang letter to the church in Corinth, "Let me now remind you, my dear brothers and sisters, of the good news I preached to you before. You welcome it then, and you still stand firm in it." So sa verse 1 ng 1 Corinthians 15, makikita po natin yung intention ng bahaging ito na sulat ni Pablo. What is the intention? The Bible said to remind them. Amen? Sila po ay mapaalalahanan. Para po saan kaya ang paalala? Ito po ay para sa mga madaling nakalilimot. Tanungin mo ang iyong katabi, malilimutin ka ba? Amen? So, mahalaga po ang paalala sa mga taong malilimutin. Amen? Kaya yung mga taong magaling magpaalala, wag po sana kayong nawang manawa. Amen? Dahil malaki pong tulong ito sa mga kapatid po natin na mga madaling makalimot. Amen? Kaya ito po ang ginagawa ni Pablo sa simbahan na minsan na kanya pong tinuruan. Makikita po natin sa verse 1 na sinabi po rito ni Pablo that he had been preaching to them before. Amen? So ibig sabihin, once in their life, nangaral po sa kanila si Pablo. Amen? At ang sabi po rito sa verse na ito, makikita po natin kung paano po ang naging acceptance ng mga mananampalataya in Corinth when Paul preached to them. Ang sabi po ng verse 1, "You welcome it." Amen? Tinanggap po nila ito. And then he said, "You still stand firm in it." So dito po sa verse 1, I said I will be doing a Bible study with you this morning. May tatlong bagay po na gusto ko pong ating makita sa verse 1 alone. Number 1, the gospel must be preached. Mahalaga po ang ebanghelyo. Huwag po nating kalilimutan that God designed salvation will come through the preaching of the gospel. Kung wala po ang ebanghelyo, nobody can be saved. Kaya nga po mga kapatid, you have to stand behind preaching the gospel. Mahalaga po na suportahan ninyo ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ito po ang dinisenyo ng Panginoon upang ang tao po ay maligtas. Wala po tayong mahabang oras, pero kung kayo po ay may panahon, sa sulat po ni Pablo sa Romans 10, you can read it when you get home. Makikita po natin na tinalakay po doon ni Pablo kung gaano po kahalaga ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pinangaral po doon ni Pablo sa Roma that without a preacher, nobody can hear the preaching. And without the preaching, nobody can believe the message. Kaya kung wala po ang mangangaral, wala pong pangangaral na maririnig. Kaya kung mapapansin po natin, the preaching has been heavily attacked every moment of a Christian generation. Ang mangangaral po ay lagi pong binabanatan. Have you noticed that there are so many scandals, there are so many things that corrupted the preaching of the gospel? Every generation had problem with preaching. Sino po sa tingin ninyo ang nasa likod ng mga bagay na ito? It is Satan. Because the Bible said nobody can be saved without the gospel. As sabi nga po ng Romans 10:17, this is one of my favorite scriptures in the Bible. Sabi po ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So paano raw po dumarating ang pananalig? Very clear in Romans 10:17 that faith is not automatic. There are three kinds of faith in life. Meron pong natural human faith, meron pong tinatawag na God kind of faith. So, yun pong tinatawag na natural human faith, lahat po tayo halos meron yan. If you would notice, kanina we are all standing. Tama po ba? Tayong lahat ay nakatayo, sumasamba, nagpupuri sa Panginoon. Pero nung pumasok po ang ating MC, ano po ang sabi niya? Pwede na po tayong umupo. Haven't you noticed that many of us, I would not say all of us, but many of us, nung sinabi po nung ating MC na maupo, some of us, again, not all but some, we never bother to look at the chair behind us. Hindi na po natin chinek kung may upuan sa ating likuran, but as soon as we heard her say, you can sit down, we sat down.
What is that? That is a natural human faith. Bakit ka po umupo? Because you know in your mind that there is a chair waiting for you. Amen? So natural human faith is triggered by what you see. Amen? Kaya yung natural human faith, madali po yan sa ating lahat because everything is triggered by what we see, what we feel, what we hear. Amen? In short, it is triggered by our 5 physical senses. But the God kind of faith is different because the God kind of faith is triggered by things that you do not see, but only what you can believe. Amen? Yung tinatawag na God kind of faith, ito po ay paniniwala ang nagtitrigger po dito, not based on your senses, but based on His promises. The human faith is based on senses, but the God kind of faith is based on promises. Don't you ever forget that. So, ang pananampalataya po ng tao ay nakabase sa mga nakikita natin, ngunit ang pananalig na inaasahan ng Diyos ay nakabase po sa ating paghawak sa Kanyang pangako. Kaya doon mo po makikita why in the body of Christ, iba-iba po ang level ng ating pananampalataya. Because it will be measured on how you trust the promises of God. Kaya wag po natin kaiinggitan ang mga kapatid natin na maraming natatanggap na biyaya mula sa Diyos. Maybe they have more promises. They trusted the promises of God more than we do. Amen? Kaya sabi po ng Romans 10:17, so then faith comes. So when Paul talks about this faith in Romans 10:17, he's not talking about the human faith here. He's talking about the God kind of faith. So ibig sabihin po rito, not everybody possess this kind of faith. It just comes. Hello? Ito po'y dumarating. Kaya kung paano po ito darating, sinabi rin po ni Paul when he said the next words in Romans 10:17, it comes through hearing. So imagine if you do not hear God's word, where can your faith comes from? Hello? Naisip niyo po ba kung hindi kayo nakikinig ng salita ng Diyos? Saan po manggagaling ang inyong pananalig? Amen? So, there is no source that you can be drawing from. Dahil the source of your faith must come only from hearing God's word. Kaya nga po, doon po pumapasok po yung importansya ng salita ng Diyos. Napakahalaga po ng salita ng Diyos because it delivers faith in your life. Kaya nga po, ang pangangaral ng salita ng Diyos ang isa po sa corrupted and attacked by Satan. Because he knows that he will be defeated if he allow the freedom of the preaching of the gospel to move forward. Kaya nga po, yun po ang isang bagay na makikita natin sa verse 1. So, the gospel must be preached. Amen? Ang mabuting balita ay dapat pong maipangaral. Pero, siyempre, dahil naipangangaral po ang salita ng Diyos, like what we are doing right now, as of the moment the gospel is being preached. Pero paano po ba makikinabang kayo? Naroon po rin sa verse 1 ang sagot. Dahil sabi po ng Biblia sa verse 1 in 1 Corinthians 15, Paul said to the church in Corinth, he said, you welcome it. So meaning to say, the hearers should welcome the gospel. Kailangan pong tanggapin ninyo ang pangangaral. Amen? Dahil hindi ninyo pakikinabangan ang pangangaral na salita ng Diyos if you will not welcome it. Kasi meron po sa church that their whole body is here, but they don't welcome the preaching. Paano po nangyayari kung minsan yon? Their physical presence is here, but their mind is already in the mall. Hello? Narito ang katawan, pero ang isipan nasa mall na. Kinikwenta na ang tagal, dapat alas 12 baka labas ako rito. Kasi baka maunahan ako, sale pa naman ngayon, kung saan mang lupalop yung inyong pupuntahan, baka maunahan ako, pumunta lamang ako dito dahil linggo ngayon, ayokong hindi ako mapagpala ng Diyos bukas. Ay mga ganun, o kaya, kaya sumimba dahil birthday ngayon. Amen?
Dahil may mga ganun pong mga tao at salamat wala po sila rito ngayon. Amen. That the only time they come to church is on their birthday. Amen. Na ang tanging panahon na sila po ay pumapasok sa gawain ng Lord dahil kanilang kaarawan. Pero alam niyo po sa ayaw at sa gusto ng tao, ang tao po ay haharap sa Diyos whether you like it or not. Amen. But that's another Bible study. But let's move on. Ang sabi po, the hearers should welcome it. Kailangan na ito po ay ating tanggapin. So, tanggapin ninyo ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Pero yung pangatlo ay napakahalaga rin. This is just verse 1. Amen? Sabi po ni Pablo sa verse 1, you welcome it then and you still stand firm in it. That's the next word. You can only benefit from the gospel after you hear is you have to stand. Kailangan pong tayuan mo ang iyong napakinggan. Let's say, for example, there is a preaching that you will be hearing from this pulpit about healing. Napakinggan mo that it is God's will for you to be healed because through the death and resurrections of Christ, all of the curse of sin, and one of the curse that sin can give to us is sickness, we can trust God for our healing. Pero siyempre, ikaw po na nakikinig, you still have the pain in your body. Amen? Nararamdaman mo pa rin ang mga kirot. Nararamdaman mo pa rin ang mga signs, sa mga symptoms ng mga sakit at karamdaman na nasa iyong tinatawag na katawan. But the next question now will be, what do you believe? What do you stand? Where do you stand? Kayo ba ay nakatindig, nakatayo pa rin sa pangako ng Diyos that even though there is still pain, you still believe that God is your healer? Amen? O di kaya meron po sa inyo na nangangailangan ng tinatawag na supernatural material provision. Meron po kayong mga bayarin. Meron po kayong mga pondohin. Alam niyo po sa simbahan, one of the common denominators that people like to hear is they like to be blessed. Amen. Sabi mo nga sa iyong katabi, totoo ba yun? Ang laging gusto nating mapakinggan, tayo'y pagpapalain. Pero pag tayo'y pag-uutusan, those are the kinds of message that we don't want to hear. Pero pag usapin po ng pagpapala, everybody's alive, awake, and enthusiastic. Amen. Let us try. Kayo po'y pagpapalain ng Diyos. What do you say? Nahiya pa yung iba kasi sinabi ko. Amen. But if the truth be told, that is what everybody wants, right? Amen. Meron bang masama doon, brother? No. Wala pong masama. I'm not preaching against it. Pero gusto ko lamang pong magkaroon tayo ng liwanagan dito. That Jesus did not die on the cross to bring you to a mansion here on earth, but to bring you to a mansion in heaven. Amen. Hindi po namatay si Kristo sa krus para kayong lahat ay itira sa Ayala Alabang. Well, if God will bring you there, good for you. Pero to expect that everybody in biyaya ng Diyos will be in Forbes Park one day, that's foolishness. Dahil hindi po namatay ang Panginoon for our material benefit, but for our spiritual good. Kaya wag po natin niyang kalilimutan. Hindi po namatay si Kristo para lamang po tayo ay magkaroon ng material na bagay, kundi He is interested with our spiritual condition. Let me give you a story, not part of my message this morning. Pero sana po kung ako ay narito last Sunday, I would be talking about this. Last Sunday ay simula po ng tinatawag na beginning of our Passion Week. Sa Amerika, ang tawag po kasi rito ay Passion Week. Dito po sa Pilipinas, ang tawag po sa ating mahal na araw. Amen? So nagsisimula po ang Lenten o ang mahal na araw, it will be started by yung tinatawag na Palm Sunday. Araw ng Palaspas. Amen? Ano po ba ang significance ng araw ng Palaspas? I did a message last week about that, pero bigyan ko lang po kayo short snippet doon po sa history ng araw ng Palaspas. If you would study the life of Jesus during the 3 years when He was exposed in the earthly ministry, hindi po siya nagtatagal sa Jerusalem.
Most of his ministry he spent in Galilee. Bihirang-bihira po siya magtagal sa Jerusalem. But the only time in Jesus' ministry that he spent a lot of time in Jerusalem was only on this last week of his life. Doon lamang po siya nagtagal sa Jerusalem nitong huling isang linggo ng kanyang buhay. Because it is now time to do the mission. Kasi kung makikita po natin at makikilala ang Diyos, lagi pong nasa timing ang Panginoon. In fact, I learned that in life, timing is very important. Sa buhay po, mahalaga po lagi ang timing. Dahil minsan ang pagpapala, ang breakthrough, nasa tamang timing po yan. Amen? Minsan, maaga ka masyado. If you know the story of Moses, alam nyo, Moses knew that he is being raised by the Lord as the deliverer of the nation of Israel para po palayain sila sa Egypt. Alam po yun ni Moses. Alam ni Moses ang kanya pong beginnings that he is not an Egyptian, he is an Hebrew. Pero alam ni Moses na siya po ay mapalad na naampon sa palasyo at binigyan ng kapangyarihan. Kaya alam rin niya ang misyon na meron siya. And what is the mission? Deliver his people from slavery. So one day, kung alam niyo po ang story, I know you know, kasi alam ko na mga taga-Binyan ay maalab sa Bible study. Amen. Nung si Moses po, one day, nakita po niya that one of his Hebrew brothers ay sinasaktan. Amen. Nakita niya, sinasaktan ng Egyptians. Ano po ang ginawa ni Moses? He intervened. At pinatay po niya yung Egyptian at nakatakas po yung Hebrew, yung kanyang kababayan. Ang inaasahan po ni Moses that the news will come out sa kanyang mga kababayan na Hebreo that now the deliverer is here. Eh, napaka-powerful po ni Moses dahil he was considered as the son of the powerful man in Egypt. Amen. May power si Moses. Nasa palasyo siya. But hindi po yun na nangyari, if you're familiar with the story. Ang nangyari po ay bumaliktad yung mga kababayan niya at isinumbong siya sa Egypt at sinabing, Moses is a murderer. Amen? So, nung mabalitaan ni Moses na isinumbong po siya sa palasyo, alam niya na hindi po siya patatawarin ng batas ng Egypt. So, what did Moses do? He ran away to the wilderness. And he was so frustrated. Kaya ayaw niya po na niyang maging deliverer, kaya tinanggap na niya po ang pagpapastol. And you know that there are many people like Moses in the house today. I think so. Na may mga pangarap kayo pero hindi nangyari, so you tend to forget your dreams. Pero mga kapatid, maybe God is speaking to you this morning that maybe it's not yet the right time for your dreams. Kaya tumakbo po si Moses, forgetting the calling na siya po ay deliverer, pero hindi po ibig sabihin ay binago na ng Diyos ang plano sa kanya. No, it's not yet the right time for him. Kaya minsan, meron tayong mga gusto sa ating buhay, hindi pa dumarating. One thing to consider is maybe it's not yet the right time. Hello? Hindi pa ito oras. Tandaan po rin natin ito mga kapatid. If you believe that you are a child of God, everything now moves not in your time, but in the time of God. Hello? Tandaan po natin yan, ha? If you consider yourself as a child of God, kung sa paniwala mo po ay anak ka ng Diyos, ba't naman ganun, pastor, parang ina-assume mo hindi kami lahat ay anak ng Diyos? Kayo po nagsabi niyan. Amen? Kaya just for me to be safe, amen, kung sa paniwala mo anak ka ng Diyos, then the time of your life does not evolve anymore in your hands. Ito po ay panahon na ng Diyos sa iyo. Hello? Amen?
And don't you ever forget, church, na sabi po ng book of Ecclesiastes, this is one thing that Solomon learned, that in his time, he makes all things beautiful. Amen? Not in your time, but in God's time. Kaya nga, Moses thought it is my time, but God said, no, it's not your time. It is always my time. Hello? Kaya, hindi po nagtagumpay si Moses because it's not yet God's time. Kaya pag naniniwala ka na anak ka ng Diyos, i-assess mo po ang iyong buhay. Many of your failures is not because you are not called to do it, but sometimes it is not God's time for you. Hello? So, balik po tayo ulit sa ating pinag-uusapan. Kaya napakahalaga po na atin pong tatandaan that when we receive God's words, we have to stand firm on it. Pero meron pa pala ako naalala, salamat sa iyo, Banal na Espiritu. Let me go back to the Palm Sunday. Right timing, kaya po naroon na si Jesus. Because this is the right time for Him to die. In fact, meron pong isang tagpo sa buhay ni Jesus na siya po ay dadakpin pero hindi nangyari because it's not yet time. Kaya doon ko rin po naunawaan ang katotohanan na kung anak ka ng Diyos, hindi ka mamamatay na mauna sa oras ng Diyos. Hello? Kaya sabi mo sa iyong katabi, tanungin mo si Lord hanggang kailan ka ba? Hello? Kasi, listen, kahit anong herbal po ang inumin mo, pag sinabi ni Lord, bukas ka na, tapos ka na. Hello? Amen. But I'm not saying na wag po kayo mag-practice ng healthy living. Pero ito lang po ang aking dahilan kung bakit ko'y binato yon. Marami po kasi nai-stress. Gusto nilang humaba ang buhay, yung po'y maganda naman. Pero talaga namang sige po ang lahat ng ginagawa, yun ay maganda rin. Talagang kung makatakbo, buong binyag, gusto takbuhin para lang wag mamatay. Ano po? Wala naman po masama. Amen? I'm not saying it's not good for you. It's good. Pero let's check our heart dahil kung tayo po ay nag-eehersisyo, hindi tayo kumakain nga ng baboy dahil ang dahilan natatakot kang mamatay, maaga ka mamamatay. You know why? Because you are doing things without a merry heart. Amen. Hindi ba sayang naman? Di mo natitikman ng lechon, mamamatay ka rin naman. Hello? Amen. Kasi nagugulay-gulay ka nga, pero lagi ka naman takot, maaga ka rin mamamatay. Hello, mga kapatid? Amen? Are we talking about sense here? Amen? So, kaya napakahalaga po na tama po ang ating puso. Amen? Because the Bible is very clear, a merry heart doeth good like a medicine. Well, kung gusto mong tumakbo, mag-bike, but be sure you are doing it because you enjoy it. Pero kung dahil nagbabike ka, tumatakbo ka, natatakot ka kasi baka miksi ang iyong buhay, lalong iiksi, may takot ka eh. Because you know what? Fear is the exact opposite of faith. Faith is believing what is not yet here, but it is happening. The same with fear. Kabaliktaran po ang fear ng faith. Ang fear po ay paniniwala sa mga bagay na wala na parang parating sa iyo. Hello? Amen? Nakukuha po ba natin? Kaya alright, going back, sabi, pumasok si Jesus, right timing, He went to Jerusalem. At nung dumating po si Jesus, sumakay po siya sa donkey, not a horse. Symbolic po yon that He's coming as a servant. Kasi in His first coming, the message, He comes to serve. Yung pong unang pagdating ni Kristo, ang mensahe ay upang maglingkod. Pero when He comes back, we call it the second coming, He's no longer riding a donkey, but riding a white horse. Because that's another meaning. The donkey represents service.
The white horse represents ruling and reigning. Kaya sa pagbabalik po ni Jesus, the whole world will see Him not on a donkey, but on a horse. What will He do? He will reign in this planet for 1,000 years. So ngayon, nung pumasok po si Jesus, the Jews were welcoming Him. Ano po ang nangyari? They cut branches. Pero alam niyo po, yung way ng naipasa po sa ating culture, kumaway. But if you read thoroughly and study carefully, they did not wave on the branch, but they laid the branch on the road. Amen? Hindi naman nila ikinaway po yung palaspas. Inilagay nila yon sa daraanan ni Jesus. Kasi meron po itong tinatawag na culture. What is the culture? Because there is a culture in the Jewish culture that when a king is coming, kailangan pong ilatag ang red carpet in our modern times. Amen. It's a sign of like a red carpet for today. Kaya yung daraanan ng hari, nilalatagan po yun. Pumasok po si Jesus, they are thinking that he is now the king of the Jews. Kaya they celebrate Jesus' entrance, nilatagan po nila, pero after a few days, almost the same people na nag-celebrate sa pagpasok ni Kristo sa Jerusalem, saying, Hosanna to the highest, most of them are the same people a few days later saying, crucify Him. Alam niyo ba na yung mga pumalaspas na yon, sila rin na nagpapako kay Kristo? Hello? Nakukuha niyo po ba yon? Now, why is that? Bakit po a few days later everything changed? One day they like Jesus and a few days they hate Him. Kasi iba po yung motibo. Kasi nung panahon pong yon, ang bayan ng Israel, they were under Roman rulership. Ayaw na po nila nang sila ay pinahihirapan, tinatax, amen, ng mga Romans. And they want freedom. Gusto po nila ng paglaya. Gusto nilang lumaya. Sino po sa inyo ang magiging totoo? Everybody wants freedom. Freedom from something. Maybe, hindi po tayo ngayon oppressed ng kung sino man bansa, but individually, we want some freedom in life. Maybe meron sa inyo, ang gusto ninyong freedom, gusto niyo makalaya sa utang. Maybe meron sa inyo, ang freedom na ine-expect ninyo, you want to be free from emotional hurts. Maaring meron sa inyo, gusto niyo magkaroon ng freedom na sana maligawan na rin ako kasi nalalampasan ako lagi ng mga manliligaw. Amen. So, sana maranasan ko rin yung may luluhod at magsasabing, will you marry me? Amen. So, in any way, lahat po tayo ay merong mga freedom na gusto po nating maranasan in life, right? So, maraki po ang expectation ng mga Hudyo that Jesus is the one that will bring them freedom from the Romans. Pero nagbago po ang lahat dahil nung ipinasok po si Jesus at kinuha ni Pilato, nakita po nila ang isang Jesus na parang hindi nagpi-fit sa kanilang expectation. Kaya makikita niyo po kung gaano katindi ang prostration, ang nagagawa po ng prostration sa tao. At one point, they worshiped Jesus, then after the next day, they hated Jesus. What's the difference? Your expectation. Kaya marami po sa church ay hindi natin maasahan na magtatagal ang marami sa kanila because they have wrong expectation why they come to Jesus. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, hanggang kailan kaya kita makikita ang mukha mong yan dito sa simbahan? Hello? Amen. Pasensya na po kayo ha, twice a year lang naman po ako naririto. Amen. So, sana hindi, sabi mo sa iyong katabi, hindi lamang sana dito, sana yung pagmumukhang yan makita ko sa langit.
Hello? Kasi hindi naman po dapat hanggang dito lang ang ating pagsasama-sama. Napakahirap po na magkakasama tayo rito sa simbahan sa lupa, pero pag nag-rapture, wala kayo doon. Hello? Kaya mahalaga po na hindi ka lamang dito makita, dapat sa langit makita ka rin. Amen? Nakukuha po ba natin yon? Pero paano natin matatapos po yung takbuhin na yon? Tamang puso. Kaya sabi nga, history repeats itself. Lahat po tayo ay bounded by that principle. It's a law. Umuulit po ang lahat. We just need to learn the lesson. Nakukuha po ba natin? Kaya nga, napakahalaga na makita natin yung lesson. Bakit po na-turn off kay Jesus yung mga tao? Kasi akala nila lalaya nila sila sa Rome. Pero when they see Jesus in the place of Pilate being tested and no power at all, ayaw na nila kay Jesus. Isn't it true na ganun din po ang maraming so-called Christian na nata-turn off sa church dahil sabi, tagal ko na nag-iika po, Diyos ko po, walang nangyayari. Amen? Ang tagal ko nang nagsabi, maglingkod sa Panginoon. Ilang pansit na, dinala ko sa simbahan yan. Hello? Amen? Kasi hindi po ang benepisyong natural ang unang dala ni Kristo. You must see Jesus beyond that. Dahil pag sa material ka lamang po titingin kay Kristo, ako po ay aasa, hindi ka tatagal. Amen. Because the greatest thing that Jesus has ever given to us is salvation for our soul. Amen. Kaligtasan ng ating spirito at kaluluwa na kailanman ay hindi po natin kayang bayaran. But He paid it all. Amen. Kaya napakahalaga po na matutunan natin yung lesson na yon sa Palm Sunday. That we do not just worship Jesus because we need something tomorrow. But we worship Him because simply He is God and is worthy to be worshipped and adored. Kaya nga po, sabi, balikan na po natin. Sana matapos ko po ito today. Sabi sa verse 1, the gospel should be preached. Hearers should welcome, and hearers should stand on what he heard being preached to him. Amen. Bibilis po ako ng konti. 1 Corinthians 15:2 is the next verse, and sabi ni Paul, in this good news that saves you if you continue to believe the message I told you, unless of course you believe something that was never true in the first place. So tatlong bagay din na nakita ko po rito. It is not religion that saves you, but it is the true gospel that you receive. Kaya wag niyo pong iisipin na relihiyon ang paraan ng kaligtasan. It is not religion that saves, but the Bible said it is the good news. Maliwanag po, di ba? Sabi sa verse 2, it is the good news that saves you. Kaya hindi po relihiyon na nagliligtas, kundi ang mabuting balita. Kaya, nung unang panahon, when the church is being started, the early church doesn't need a building. They just need a preacher. Hindi po kailangan ng gusali. Kailangan lamang po ay may nangangaral. They can do it under a tree. Alam nyo, ito po mga building na ito, air-conditioned, with sound system, with every perks. Ito po ay bonus na lamang. But even if we don't have these facilities, the gospel still saves today. Kaya hindi po relihiyon at hindi po gusali ang nagliligtas, but the gospel. And who is the gospel? Bakit po ba may kapangyarihang magligtas ito?
Jesus is the gospel. Kaya nga sabi ng John chapter 1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And if you drop down to John chapter 1, verse 14 ata or 17, ang sabi roon, Jesus is the Word of God. Sino po ang salita ng Diyos? Si Jesus. Kaya you may be asking, why there is so much power in the gospel? Because it's the words of Christ. Amen? Kaya nga po, dalawang bagay ang isang naobserbahan ko that people nowadays will be offended. The gospel and the name of Christ. I watched one interview one time na ini-interview po yung mga athletes sa Amerika. Alam niyo po kasi, sa ating panahon ngayon, very common and rampant po yung tinatawag na cancel culture. Sino po sa inyo may idea what is cancel culture all about? Anyone? Iisa? So, ibig sabihin, mahabang paliwanagan pala ito. Ano po? So, ibig sabihin, hindi ito millennial generation. O nga pala, may discount generation ang karamihan na nakikita ko. Kaya hindi naintindihan yung cancel. Well, cancel culture is a simplified and layman. This is the culture that dominates today, lalo na nasa mga kabataang stage, na pag your stand on something does not benefit the majority, ibabash ka po nila. So that's cancel culture. Ibig sabihin, kung hindi ito magiging katanggap-tanggap sa mas nakararami, hindi nila yung tatanggapin. Kaya they will put hate on you. Amen? Nauntawan nyo na po yung cancel culture. Kaya kita nyo po ngayon, pagka meron ka mga kaibigan, maunawaan to ng mga kabataan, then when you try to put in the conversation things about God, bigla silang masasyak sa'yo at sasabihin mo, masyado ka namang holy, sis. Te, wag kang ganyan, te. Cancel culture. Hello? Amen? Tayo ba ay dapat masyak na nakikita natin itong panahong ito? No. These are the signs of the last days. Amen? We will be hated for standing on what is right. Kaya nga po mga kapatid, don't you ever expect that when you stand for what is right, especially when you stand on the Word of God, people will love you. No, many people will hate you. Amen? So, ngayon, going back, so yung mga athletes po sa Amerika, may mga athletes na they are vocal when it comes to their faith. They use their platform as a very famous athlete na ipahayag ang kanilang pananampalataya. Pero one group made a study. What is the difference between Tim Tebow, an NFL player, a quarterback, and Stephen Curry, a basketball player, playing on the NBA? So, parehas na Kristiyano ito, parehas mananampalataya, both of them vocal sa kanila pong paniniwala. Pero bakit daw po si Tim Tebow, the football player, attracts so many hate compared to Stephen Curry, a basketball player, when he talks about spirituality? At natuklasan po nila ang rason. Kasi si Stephen Curry, pag siya po ay ini-interview at gusto niyang parangalan ang Diyos, di ba siya yung pag nakakashoot, he was asked, why do you do that? Why do you point to heaven? Ang sabi niya kasi, I want to give glory to God. Alright? So kaya ang mga tao okay din, may mga gumagaya din, God. Pero bakit po si Tim Tebow was hated? Kasi iba naman po si Tim Tebow, he said, everything I do, I give glory to Jesus. So why is Tim Tebow hated while Stephen Curry don't attract that much hate? You know why? Because in this world, the word God can be accepted by everybody, but not the name of Jesus. Because the name of Jesus is hated by Satan.
Because at the name of Jesus, every knee should bow, every tongue should confess. Kaya nga po, if you want to boast, boast in the name of Jesus. Because the name of Jesus, pansinin niyo po, sa mga organization, you can share about God, but you don't talk about my Jesus. Sumali ka sa mga organization, they welcome you. You believe in God? Yes. But tell them, the only God that I believe is Jesus Christ. They said, oh no, that's not right. Because Jesus is the powerful name that everybody would receive. Kaya kung totoo po kayo mananampalataya, you want to start a conversation with your group, talk about Jesus. Kasi God could be generic. Hello? Be specific. Nakukuha po ba natin? Kaya inawit ninyo kanina, di po ba? The powerful name of Jesus. So, kaya makikita po natin ang kaibahan. So, why is the gospel so powerful that it can save a person? Because it's Jesus. Hello? All right. Now, we have been hearing in this letter about the gospel so many times now. That it saves. You can stand firm on the gospel. Now, pag tinanong mo po ang maraming Kristiyano, what is the gospel? In fact, you can try it now. Tanungin mo, ano ba yung gospel? Ano ba yung totoong gospel na nakapagliligtas pag ito po ay napakinggan? What is the gospel? Now, it is in verse 3. This is the gospel. Kaya nga po, ito po ay isang mainam na gamit kung pakikinggan mo po ang grupo ng mga ministeryo. Alam niyo po nowadays, mga kapatid, one of the alarming things in the last days that Jesus said that would happen is the emerging of the false prophets. Nasa Matthew 24 po yan. So isa po sa malaking palatandaan ng wakas ng panahon, dadami daw po ang bulaang propeta. Now of course, very obvious, pag marami pong bulaang propeta, ano ang dala nun? Bulaang pangangaral. Hello? So dahil hindi totoong mangangaral, so ang dalay hindi tunay na pangangaral. Kaya, sabi ko nga, one time, hindi masamang makinig sa mga mangangaral na salita ng Diyos. Pero, ingatan niyo po ang inyong spirito at kaluluwa, mahalagang malaman ninyo ang paniniwala ng mangangaral. What does the preacher believe? Kaya mahalaga po na pinangangaral ang doktrina. Alam niyo po ang kahinaan sa atin sa body of Christ, mahina po tayo sa doktrina. Kaya hindi natin gusto yung mga salitang indoctrination. Hello? Kasi karamihan po sa atin, inasa na lamang natin sa mangangaral. In fact, many of the people that goes to church, they do not really know what they believe on. Basta ang kanilang paniwala, umaatid ka ko dyan kay pastor. How did you know that your pastor is teaching you the right thing? Hello? Amen? How did you know that the pastor that you've been watching on YouTube is teaching the right thing? Nakakuha niyo po ba yun, mga kapatid? So what is the gospel, you may ask? Ang sabi po sa 1 Corinthians 15, let's go there. Ang sabi po sa verse 3, here it is, ang sabi, I pass on to you what was most important and what had always also been passed to me. Now, this is the gospel. Christ died for your sins. Amen? Si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Kaya pag naunawaan mo po ito, you are forever indebted to Jesus, not to the church. Habang buhay kang tatanaw ng utang na loob kay Kristo, hindi sa simbahan, hindi sa pastor, kasi I did not die for your sins, but Jesus did. Kaya napakahalaga po ng inyong loyalty, gratefulness,
through Jesus because He died for you. Hello? Amen? Christ died for our sins. That is the gospel. First thing that we need to understand. And sabi, just as the scripture said. Now, people believe that He died. Pero kailangan pong naniniwala din po tayo doon sa sumunod sa verse 4 that He was buried. Siya ay nalibing. Pero wag hihinto doon sa pagkakalibing dahil obviously, lahat ng namatay malilibing. Ano po ang kaibahan ng Panginoong Hesukristo sa ibang mga relihiyon? Let me tell you this. Buddha, He lived. Nabuhay po si Buddha. Did He die? Yes. Was He buried? Yes. But the next question is, did He comes out from the dead? Kaya nasan po ang kapangyarihan? Nasa muling pagkabuhay. Kaya dyan napapasok po tayo. That is the reason why the resurrection is so powerful in our doctrine. Because many that introduces themselves as God, they all died. But one thing that they cannot do is come out from the grave. Pero ano po ang sabi ng Biblia sa verse 4? Jesus was buried, He was raised from the dead on the third day. Kaya ano po ang gospel? The gospel is, this is what we believe. We believe that He died, He was buried, and we believe that He was resurrected from the grave. Amen? Kaya pagdating sa verse 5, amen, if you read verse 5 hanggang sa verse 11, hindi ko na po babasahin isa-isa because I'm running out of time. Pero pag binasa niyo po yung bahagi ng sulat na ito ni Pablo, kanya pong sinesertipikahan at nais na kumbinsihin at patunayan na ito ay totoo dahil may mga nakakita. He was seen by Peter, then by the 12. Then not only the 12 had seen the resurrection, and sabi po ng verse 6, 500 more have seen Jesus coming back to life. So, ibig sabihin, kaya po totoo ang pagkabuhay dahil di lamang po isang nakakita. More than 1, more than 12, and more than 500. Now, there was a study being done and sabi kung bakit po napatunayan that Christianity is real. Because a person will never die on something that he does not believe to be true. Hindi raw po iaalay ng isang tao ang kanyang buhay sa isang bagay na hindi naman siya naniniwala na ito'y totoo. Okay, bigyan ko po kayo ng konting paliwanag. Siguro kayo po ay nakakakita ng mga rallies, yung mga demonstration. Di ba, ang daming tao. Pero pagka nagputo ka na at nagtirgasa na, nawawala na po, hindi na nabalik yung iba. Only to find out na ang karamihan doon, kaya naroon kasi may 500, may grocery. Sino po ang babalik na lamang para magsisigaw doon? Yung, alam nila, yung ipinaglalaban. Nakukuha niyo po ba ang katotohanan? Because the thing is, you would not fight and die for something that you do not believe on. Hello? Hindi ka po makikipagpatayan at lalaban kung alam mo namang lukuhan lang ito. Kaya doon mo po makikita kung bakit ganun po katindi ang buhay ng mga apostol. Because they have witnessed and have seen Jesus coming back to life. Kaya kahit patayin mo sila, they don't care. Because we have seen it. Amen? And we call it experience. Hello? Kasi pag may karanasan ka, hindi ka mababago eh. Sino po ang palipat-lipat ng pananampalataya? Yung walang karanasan sa Diyos. Pero pag may karanasan ka sa Diyos, kahit sinong Poncio Pilato po ang mag-invite sa iyo at balibalik ta rin ka, no way, Jose. I have experienced God in this place.
Amen? Pero pag wala kang karanasan, madali ka mahahatak. Doon ka sa kabila kasi mayroon doon grocery pagkatapos mag-church. Walang karanasan Pero pag nararanasan mo ang Diyos. Amen? Are you getting that? Amen? Now, kaya makikita po natin kung bakit po napakatindi ng pananampalataya ng mga alagad. Amen? Kaya sabi po sa verse 12, let's drop down verse 12, 1 Corinthians 15. Ang sabi rito ni Paul, but tell me this, since we preach that Jesus Christ and rose from the dead, why are some of you saying there will be no resurrection of the dead? So ano ang problema? Ano ang bottom line ng problema ng sulat na ito sa Korinto? Bakit sumulat ng ganito si Pablo sa Korinto? Dahil po may ilan na nangangaral na hindi totoo po ang muling pagkabuhay. Amen? So ano po ba ang problema pagka po, for example, ay na-accommodate, tinanggap po ng isang tao yung katuruan na hindi totoo ang resurrection? Ano po ba ang implication yan? Sabi po sa verse 13, isa-isahin po natin, diniscuss ni Paul, yung mga problema pag hindi po totoo ang muling pagkabuhay ni Jesus. He said in verse 13, problem number 1, if there is no resurrection from the dead, then ang sabi po rito, Christ has not raised either. Problem number 1, kung hindi po totoo ang muling pagkabuhay, si Kristo hindi nabuhay. Amen? So, automatically, hindi na po totoo ang gospel na si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. Kung hindi totoo ang resurrection. Amen? Now in verse 14, this is problem number 2. And if Christ has not been raised from the dead, then Paul said, all our preaching is useless. So, kung hindi totoo po ang resurrection, ibig sabihin ang pangangaral ng Ebanghelyo, wala ng kabuluhan. At dahil wala ng kabuluhan ng pangangaral, we all know and hear, kanina, sinabi ko po sa inyo, Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, if it is not true, ang sabi, the preaching is useless, and also now, our faith becomes useless. So, ang pananalig din po natin ay nagiging baliwala na. Kasi hindi pala totoo na nabuhay si Kristo mula sa mga patay. So problem number 3 is in verse 15. Ang sabi rito ni Paul, and we apostles should be lying about God. So problem number 3 is the apostles were lying. Mga sinungaling po itong mga apostol na ito. Hindi sila dapat na pagtiwalaan. But we move on to problem number 4, yung pang-apat na problema. Kung wala pong resurrection from the dead. Sabi ng verse 16 and 17, then Christ has not been raised. And if Christ, sabi sa verse 17, has not been raised, then your faith is useless. Inulit-ulit yun. Then he moves on and say the next, you are still guilty of your sins. So meaning to say, kung hindi po totoo ang muling pagkabuhay, tayo ay makasalanan pa rin. So hindi po nawawala sa atin ang sumpa ng kasalanan. Kaya ganun po kaimportante ang resurrection. Amen. Ganun po katindi. At yung pinakapanlimang problema, kung hindi po totoo ang muling pagkabuhay, sinabi po rito sa talatang 18, in that case, ito mabigat, all who have died believing in Christ our lost, our beloved Pastor Kenneth is lost. Hello? Yung ating pong pastor na si Pastor Kenneth na nagtapos sa buhay sa ibabaw ng lupa ay naligaw na ng landas kung hindi po totoo ang muling pagkabuhay ni Kristo. Amen? Kaya mawawala at masisira po ang ating pananampalataya. Amen? Yun po ang epekto. Pero ang katotohanan po, resurrection is real. Kaya kung totoo po ang muling pagkabuhay, amen, Jesus is alive. Kung totoo po ang muling pagkabuhay, the gospel has power to save. Kung totoo po ang muling pagkabuhay, those who believe in Jesus
are free from their guilt of sin, and they are no more sinners, but righteous forevermore. Kaya totoo po ang muling pagkabuhay. Totoo po ang pagkabuhay ni Kristo dahil ang pagkabuhay po ni Kristo ang nagdulot at nagdala po sa atin sa buhay na walang hanggan. At kasiguraduhan na ang kasalanan natin ay binayaran. Nakukuha po ba natin mga kapatid ang katotohanan ito? Amen. Kaya napakahalaga po ng preaching ng gospel. Kaya nga po, si Satan, grabe po ang kanyang kampanya pag ang pag-uusap ay si Kristo. Kasi si Kristo po ang tumalo sa kanya. Si Kristo po ang kanyang katalunan. Kaya nga po, he can take the word God, but he can never take the word Jesus. Hello? Amen. Pero kaya nga po, everything is under the power of the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya napakahalaga po ng katotohanan. Amen. That Jesus is alive. And the last thing that I will leave to you this morning is this. Tingnan niyo po itong huling ito. So dito naman po sa talatang 23, mag-skip na po ako ng verse 20, 21, and 22. Kasi kinikwento po rito ni Pablo yung nangyari. Dahil kay Adan ang minananati kamatayan. Amen? Pero sabi sa talatang 22, ang lahat ng na kay Kristo, binigyan ng bagong buhay. Amen? Pero pagdating po sa verse 23, this is so much good. Amen? Sabi sa verse 23, but there is an order to this resurrection. Ito raw po yung pagkakasunod-sunod. Christ was raised as the first of the harvest. Sino po ang unang binuhay? Si Jesus. Then what follows, at sabi sa verse 23, then all who belong to Christ will be raised to life when He comes back. Si Kristo muna ang unang binuhay. Pero yung lahat ng nangamatay na nakay Kristo, sila rin ay muling bubuhayin. Ang liwanag po ng verse 23, when He comes back. Now let me ask you this question. Meron ba kayo mga mahal sa buhay na namatay? I believe your answer will all be yes. Kasi ako po'y magtataka kung sasabihin ninyo, wala po, pastor. Wala ka mahal sa buhay na namatay? Are you telling me na lahat ng mga ninuno mo'y buhay pa? Amen. Okay, tanungin mo nga, sabihin mo nga sa iyong katabi, meron ako sasabihin. Tingnan mo siya sa mata, sabihin, meron ako sasabihin sa iyo, kapatid. Seryosohin mo ito. Mamamatay ka rin. Hello. Naalala ko nung wala na pala si Kenneth dito. Ano po? So, nung siya ay nasa burol, amen, nung lamay niya, totoo napakahirap ng namatayan kasi bawat guest nagpapakwento. Gusto ko na nga mag-recording, ano po, para pag may iba-iba, pe-play mo na lang. Kasi isa naman yung tanong eh. Ano ba, bakit namatay? Ilang taon na? May iba-ibang batch lang po eh. Ano po? So, yung mga tanong eh, dahil may sakit, okay pa sa kanila eh. Pero pag biglang dumating sa punto na, ilang taon ba kapatid mo? Napakabata. Eh, sabi ko, bakit bata lang ba namamatay? Matanda lang ba namamatay? Lahat po'y namamatay. Kaya kung may katabi kang bata, sabihin mo, mamamatay ka din. Hello? Makasabihin ng mga taga rito sa'yo, hindi na ako babalik dito, napakasama ng usapan. Kamatayan. Kaya nga po nandiyan si Kristo because Christ won the victory over death. Glory to God. Imagine a world without Christ. We will be forever in fear of death. Pero kailan po natapos ang takot sa kamatayan? When Christ died and resurrected from the grave, those all who believe was now removed from the fear of death. Kasi bubuhayin tayo ulit ng Panginoon. Amen.
Bubuhayin tayo ulit. Kung mamatay man tayo, tayo po ay bubuhayin niya because that is His promise. Amen. Kaya nga, ang tanong ko, may mga mahal ba sa buhay kayong namatay? I believe your answer would all be yes. Pero ang sabi po ng verse 23, if you would listen and study it carefully, ang sabi ng verse 23, all who belongs to Christ. Kaya ito rin po ang rason kung bakit po ang Panginoon ay napakataas ng priority na ang maligtas buong pamilya. Did you all know that God loves family? And Satan hates family. Sinisira po ni Satanas ang pamilya. Kaya nililigaw niya ang landas ng mga kapamilya ninyo. Binibigyan ng drugs, binibigyan ng mga kalokohan. Pinagwawatak-watak kayo eh. Pero ang gusto po ng Diyos, pamilya. Imagine, there's a part in the Bible, if you believe, you and your family will be saved. Gustong-gusto po ng Diyos na ang buong pamilya mo ay maligtas. He loves family. Kasi imagine, pupunta ka sa langit, wala pamilya mo. Hello? We don't want that, right? Gusto po natin, kasama natin sila sa langit. Amen. Kaya nga po, mahalaga na marinig nila ang ebanghelyo. Mahalaga na marinig nila ang mensahe dahil hindi sila papasok sa kategorya ng verse 23 dahil maliwanag pa sa sikat ng araw ang sabi, those who belong to Christ, they are the only one that will be raised. Pero kung ang ating pong pamilya na namatay ay wala kay Kristo, they are no longer in the conversation. Hindi na po natin kailangan paikot-ikutin pa, nasa impyerno na sila. Kasi wala naman pong katotohanan ng purgatorio eh. Kasi kung totoo po may purgatorio, sabi ko nga sa miss ko, kung totoo yan, gagawa na lang muna ako ng kasamaan. Pag namatay ako, iiwanan kita ng pera, ipagpadasal mo lang ako. Hello? Amen? There is no more salvation in the grave. Salvation is now. Amen. Kaya kailan po mangyayari ang muling pagkabuhay? Sa pagbabalik daw ni Kristo. So ano po ba itong pagbabalik na sinasabi? This is the rapture, by the way. Ito yung sinasabi sa Corinthians, this is another Bible study, that we will all be changed. Amen. Yung mga nangabuhay, sabi rin sa 1 Thessalonians chapter 4, yung mga nangamatay na nauna sa atin na kay Kristo, sila ang unang bubuhay, makikita-kita tayo saan? Sa ulap. At makakasama ng Panginoon forever. Amen. And last, in verse 24, pagkatapos ng rapture, makikita niyo po yung order. 1 Corinthians 15:24, kaya dito po ako ang paniwala ko po, if you will ask, what do you believe, Pastor? I always believe in the pre-tribulation rapture. What do you mean by pre-tribulation rapture, Pastor? Bago po magkagulo-gulo ang mundo, the church will be out. That's what I believe. The church will be out. Kasi ako po'y naniniwala that the church is not going through the wrath of God. Amen. Napansin niyo po ba the world is getting crazier every day? Kung nag-aabang ka po sa pagbabalik ng Panginoon, you should know this by now. This coming April 8, this is a very great and big sign. Magkakaroon po ng napakalaking eclipse somewhere in America, Canada, and Mexico. They will experience total darkness. Ngayon, if you don't know the Bible, it's nothing to you. But if you know the Bible, lahat po ng bagay na nangyayari sa langit may gamit sa Diyos. And what is that? What's the use of it? As sabi po, go back to Genesis. Ano sabi ng Panginoon? When He created the moon, the stars, and the suns, ano sabi ng Lord? It is for signs. So meaning to say, everything that happens in the planets, in the atmosphere, it's a sign for God. So God is communicating. Nakukuha niyo po ito. Amen. But I'm not saying na the Lord will come on April 8. But this is a big sign. Hindi rin po coincidence ngayon. Kita nyo, Cavite is now under, ano ba yung bago? Pertussis. Amen. But there's more bigger. Alam niyo po, if you're watching the world news, meron pong virus X
na lalabas po sa buong daigdig and it will really shut down the whole world again. Huwag na po nating intayin pa yung X na yon. Hindi na magkaintindihan ngayon ang Russia, ang Amerika. Hindi po ba tayo na rin ngayon dito sa Pilipinas ay meron po tayong threat? Pinanonood ko one time, kasi meron tayong mga kababayan, medyo nasyonalista. Sabi, paalisin ang mga kano. Alam nyo, paalisin nyo man ang mga kano sa Pilipinas, kukunin pa rin tayo ng incheck. Amen. Nakakuha po ba natin yan, mga This is the end time, my friends. Amen? Nasa dulo po tayo ng panahon, and these things are not happening for no reason. The only reason that I know why the world is going dark is Jesus is coming back. Amen? Babalik na po si Jesus. Kaya ganito po kagulo. Amen? Napakagulo po ng daigdig. Kung susubaybayan nyo po, parang patindi ng patindi ang mangyayari ngayon 2024. Amen? Pero hindi po tayo dapat mag-alala. Because this is not our world. Amen? Hindi ito ang ating mundo. Tayo po ay kukunin ng Panginoon para isama niya sa kanya pong mundo. Kaya in verse 24, and this is my last, ang sabi sa 15:24, and after that, what is that? Verse 23, the rapture, the end will come. So kaya dito po tayo naniniwala, pagkatas ng rapture, magsisimula na po ang wakas. Ano po ang katapusan ng lahat? When He will turn the kingdom over to God the Father, having destroyed every ruler and authority and power. Kasi napakaganda po na mangyayari when Jesus returns. Hindi lang po alam ng marami ang information na napakaganda po na mangyayari pag dumating si Jesus. Because He will take the reign and rule on this planet for 1,000 years. At ano po ba mga information? Sabi nga na iba, pag hindi bumalik si Jesus, many Bible prophecy will not be happening. Sabi sa Bible, darating daw po ang panahon na yung mga sanggol natin makikipaglaro sa cobra. Now I challenge those that do not believe in that. When is that time that a child is playing with cobra? Kailan po nangyari yon? Hindi pa nangyayari kasi. Pagdating po ni Jesus yung panahon yun. Kasi aalisin na niya ang demonyo. Tumingin kasi yung katabi, salamat, aalisin na daw ang demonyo. Aalisin na. Amen. Pero wala akong sinabi yung katabi mo ang demonyo, magkaliwanagan lang po tayo. Sabi ko lang, ibalita mo sa kanya ang magandang balita. Amen? Mawawala na. Sabi mo, mawawala na. Bigyan mo ng diin. Ang mga demonyo dito sa buhay na ito. Amen. Amen. Sounds funny, right? But it's true. Aalisin po ng Diyos ang presence ni Satan for 1,000 years. Imagine this world, what it's gonna be like without Satan. This is what we call heaven on earth, church. Hallelujah. Kaya nga po, kailangan tayo magsama-samang dumalangin, Maranatha, come, Lord Jesus, come. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga revelations, mga kapahayagan na pinahintulutan mong dumaloy sa amin. Lord, dalangin ko po na lahat ng kanilang mga napakinggan ay kanilang pakinabangan at patuloy na mamunga at umunlad. In Jesus' name, and everybody say, Amen. God bless you po. God bless you.